091 po, papapuno ko lang. As in, konting-konti lang ata yan. Okay na po yan. So, nakapagpa full tank na tayo. Hanginan natin yung gulong natin sa tamang pressure. May nagpapahangin ng gulong ata. Ito. Mayroon naman akong dala. Nasa 30 PSI pa pala ito eh. Sa front natin, 22. Ayan. So, 22 sa front, 30 sa likod. So, for reference lang, ako ay 65 kilograms. Ito may laman to, yun may laman. Pati yung loob ng compartment natin may laman. So, siguro around mga 10 to 15 kilos. Yun, so 80 kilograms. Okay, so tama na yung pressure natin. Simulan na natin to. Tingnan natin kung saan naabot ang isang full tank ng Honda Navi. Ang ruta pala natin ngayon is Laguna Loop. Start na natin ang ating speedometer. Malaman natin kung ilang kilometers talaga. Let's go! So, nandito tayo ngayon sa may Doña Soledad, papunta ng Bikutan. So, itong test na to, madaming mga variable ang pwedeng maka-apekto sa gas consumption natin. Unang-una yung throttle habit natin, tapos yung road condition, yung weight ko, yung weight ng dala ko, ganyan. Tapos yung gulong ko hindi na stock. And nga pala, itong Honda Navi natin, tapos na yung break-in period niya. So, graduate na siya, diba? Nasa 5,500 odo na to. Ito na talaga yung time para makuha natin yung mas accurate na gas consumption niya. So, hindi naman to talagang totally accurate. Pero, para lang mabigyan kayo ng rough estimate, diba? Basehan ba? Curious din ako kung hanggang saan eh. Hanggang sa maubos, hindi tayo titigil hanggang maubos, hanggang wala nang maibuga. Ang ruta natin ngayon, ganito, medyo traffic, tapos Ahon Lusong kasi dadaan tayo ng Pililla, Antipolo. Pero may mga lusong din naman, tsaka mahabang patag dun sa may bandang Laguna na. Hindi natin bebabyhin, hindi natin yung sobrang bagal lang para tipid sa gas, hindi. Kung paano talaga tayo magmotor, ganun yung gagawin natin. Isa pa palang baka maka-apekto, baka lang, hindi ko sure, is kung na-change oil na ba yung motor nyo, di ba? Baka kasi mas smooth yung ganun eh. Sa akin, hindi ko pa na-change oil, 1 1000 km na. So, nandito na tayo guys sa C6. Ito maganda dito kasi medyo matipid to sa gas eh. Kasi dire-diretso lang siya, di ba? Magiging dalawa yung pinakahinto natin. Unang-una, pagka naubos yung gas natin, yung hindi kasama yung reserve, kung hanggang ilang kilometers yung aabutin ng isang tangke na hindi kasama yung reserve. Tapos, pag naubos yon, lilipat natin sa reserve yung gas natin. Yun. Papaubusin pa natin din yun. Kaya natin kung hanggang saan. Baka nagtataka kayo, bakit papaubos? Ganyan. Paano ka magpapagas? Paano ka andar? May dala akong bote. Ito, kahapon, pinagasan ko. So guys, nawala yung footage ko, na-delete ko. Pero ito yung sinasabi ko, ayan. Ito yung gas bottle ko. Yun. So, yung isang bote na yun, meron siyang 750 ml. So, dalawa yung bote ko, diba? So, 1.5 na yun. Medyo makakalayo na din tayo nun para makahanap ng gas station. Sana lang, hindi tayo may stuck sa lugar na wala talagang gas station pag, kasi wala na tayo reserva. Yun lang, yung dalawang yun. Tapos, ang inaalala ko pa, wala pala akong embudo. Ay, nako. Bala na, gagawa na natin ng paraan. Meron naman akong bottled water, baka yun na lang gawin ko. Putulin na lang natin yun. Solo ride lang pala tayo ngayon guys. Yan, maganda oh, tangkuhan sila oh. Tangko. Yung nasa unahan yung nag-aano ng hangin. Siya ba yung bumabangga sa hangin? Ganon. So, tumatakbo tayong 65. Ngayon, naka 10 kilometers na tayo. Ayun lang, may pumapatak. Umuulan. Yun pa pala ang pwedeng maka-apekto sa atin, ang weather. Siyempre, di ba, pagka maulan, mas magdodoble ingat tayo. Medyo mas babagal, mas magiging traffic. So, tayo ay nasa Taytay na. Taytay Rizal. Time ngayon, 6:47 AM. Uy, grabe, mga dirt bike ko. Angas. Mukhang maganda ang nila, weekend Maambon pa din guys. Sana naman makisama yung panahon. Okay lang yung mga slight na ambon lang. Huwag nang buhos yung parang bagyo. Kasi maganda din naman pag yung mga ambon-ambon lang. Malamig, di ba? Let's go. Nakaliko na tayo guys.
Ito pa, antipolo na to. Iniisip ko kung papalitan ko yung cellphone ko dito sa itong nasa unahan. Kasi luma na to, hindi na to water resistant talaga. Gusto ko palitan nung isa kong phone na parang pwede kahit pa paano maulanan, mabasa. Para wala na tayong iintindihin, di ba? So time check 7 o'clock, nakaka 18.6 kilometers tayo. Ang una nating destination is sa Pililla. Uy, Coffee Racer. Yan dapat yung bibilin ko guys, hindi Honda Navi. Ayun o. Cute, di ba? Angas. Coffee Racer. CR152. Buti napunta tayo dito kay Honda Navi, kay Danby. Kasi ang balak pala talaga natin is pang long ride to, di ba? At least ito, kahit pa paano may compartment. Baka magta-top box tayo niyan kung yan yung binili natin. Sayang naman yung look. Ayan na ang traffic. Pero sana stoplight lang. Yan yung mga malalakas sa gas yung mga ganyang traffic. Mga stop and go. Okay guys, 7:13 AM. Nakalagpas na tayo dun sa medyo ma-traffic. Yung test natin parang real world scenario, di ba? Hindi puro patag, hindi puro straight, hindi puro walang traffic. Ayan, may mga tumatawid, may mga ahon, lusong, tas yung mga stopover natin. Wow, ganda dito ah. Ito yung grabing sharp curve eh. Dito natin kuhain sa medyo hindi matarik. Dito sa gitna. Ganda naman dito. So tayo guys ay nakaka 30 kilometers na. Ayan yung gas natin. Yung gas situation natin. Parang wala pa nababawas. Unti pa lang. So guys, dapat ang ruta natin ngayon, hindi dito sa Laguna Loop. Dapat doon tayo sa Marilake. Di ba kasi maganda doon? Parang straight lang. Wala masyadong ganito, wala masyadong sasakyan. Tapos ahon lusong din, tapos banking. Kaso naalala ko, wala nga pala doon mga gas station. Baka pagka naubusan tayo ng gas, tapos nirefillan na natin to. Baka hindi tayo makahanap pa din ng gas station, di ba? Sabi ko dito na lang sa Laguna Loop. At least dito sa pag Laguna Loop, madami kang gas station na madadaanan, di ba? Pero next time, tatayin natin Batman Loop. Medyo mahaba din kasi nasa 220 ata. Hindi pa ako ready. Ready naman ako kaso yung gas, nag-aalala ako sa gas. Dapat may dala pa akong hindi lang dalawa, baka dapat 4. 3 liters tayo na reserve, di ba? Parang isang full tank na din yun. Kasi pag kayong ganito lang, ako wala. Hindi tayo aabutin dun sa Batman Loop. Magbobote-bote talaga tayo dun. Dapat guys, isasama ko si Kat para sana makasama siya sa Laguna Loop natin, di ba? Kaso kasi hindi na magiging accurate yung ating gas consumption. Kaya solo muna tayo ngayon. Wala tayong angkas para medyo accurate, di ba? Sa mga solo riders na Honda Navi ang gamit, may basihan sila. Ang kiniklaim ng Honda na kilometer per liter nito is 47 ata kung di ako nagkakamali. Pero ayan, lalagay ko na dyan sa screen. Tingnan natin kung gaano ka-accurate, di ba? Hindi din pala natin guys makakompute kasi magre-refill tayo eh. Dapat magpapagas, no? Gagi, may siya. Nabitin kasi may tricycle. Hindi na din tumuloy guys yung ulan. Buti naman, nakisama na yung panahon. Ambon-ambon lang. 75. Come on! Yuko! Malakas kasi hangin. Hanggang ganun lang si Danby. Takting yun. 75. Kumusta kaya ang gas consumption natin? Nag full throttle tayo kanina. Sabi ng iba, wala pa daw 40 km per liter yung Honda Navi nila. Ewan ko, sa akin nakaka 43 kilometers na ako. Yan pa lang yung bawas sa gas ko. Ayun. Diba? Okay guys, time check. 7:45. Dito na ako sa Pililla, Rizal. Lapit na tayo sa windmills. Kita na nga dito yung windmills dun sa may bandang kaliwa. Naku po, pumapatak na naman po ang ambon. Uy, ang ganda dito ah. Daming puno. Dapat ganito din sa Metro Manila oh. Hala, lumalakas guys ang ambon. Nako po. Hindi yan. Naniniwala ako hindi yan uulan. Okay, malapit na tayo lumiko ng paakyat ng Pililla. I mean pa Windmill Farm. Pililla na pala to.
Okay nga, overtaking power, Honda Navi. Okay, kayang-kaya. Ayan ang mga windmill guys sa taas. Tayo ay nakaka 50 kilometers na. Ahon, tukod. Pahinga. Alam ko dati inaayos pa din to. Ngayon inaayos pa din. Ay ko, pero at least inaayos. Kahit matagal. Ito yung Subaru BRZ. Yun. Yung lagi natin nakikita. Tuwing napunta tayo dito ng Pililya, lagi nandoon yun. Okay guys, sakto. 7:59, 8 o'clock. Dito na tayo, liliko tayo dito. Uy, gagi, may kabayo. Puntahan natin yung mga malalaking windmill. Tarik pa naman ang ahon dito. Siyempre, nakakaano din to sa gas consumption, di ba? Yung mga matatarik na ahon. Okay lang yan, hindi naman natin binibaby. Mas maganda nga ito para makita talaga natin, di ba? Pinapakaliwa talaga tayo dito eh. Pasyalan daw eh. Ayoko dyan kasi may bayad pa ang 100 na ata. Mahal, di ba? Parking. Naalala niyo ba guys si Ma'am Rina? Yung nakapulot ng susi natin. Yung dating pumunta kami dito ni Kat. Hanapin natin siya. Ma'am Rina. Ma'am Rina. Ay! Dol! Naalala mo ba ako? Ako nga po eh. Kukunin ko lang. Bigyan kita sticker. May sticker na ako. Bumalik kayo sir ah. Ngayon lang ako nakabalik ulit. Wait lang, kuhain ko lang yung sticker. Hindi naman ako mag-ano. Pinuntahan lang talaga kita dito eh. Pwede ba ako minto muna saglit? Kunin ko lang yung sticker. Thank you. Dalawa niyo na sir. Pa? May dinidikita kami dyan eh. May dinidikitan kayo. Kayo na po magdidikit. Lagay lahat na natin to. Ilan ba to? 4? Ayan. Thank you po. Thank you. Po kayo. Okay, ingat po. Una na ako. Thank you. So guys, ayun yung windmill. Ayun. Pinuntahan lang talaga natin si Ma'am Rina dito. Kung di nyo pa guys napapanood yung pililya namin ni Kat, yun. Panoodin nyo, nawala yung aking susi. Hey guys, nakaka 57 kilometers na tayo. Yan na yung gas natin. Medyo bago magkalahati. Taas lang ng kalahati. Dat pala, nag-park muna ako doon, naka-CR ako. Di bale, di pa naman din ako nagla-lunch, ay nag-breakfast. Maya-maya na lang, pagka kailangan na talaga mag-CR, kakain na din tayo sa mga, kung ano madaanan natin dyan. Gusto ko sana Jollibee, McDo, ganun. Okay, kaliwa tayo dito. Bababa na tayo ng Pililya. Kaso yung inaalala ko dito, lubak yung kalsada. Ang pangalan ng lugar, Mabitak. Mabitak ang kalsada. Ganda oh, parang solong-solo ko yung kalsada. Mukhang inayos na pala yung kalsada eh. O baka mamaya pa yun, dun pa, pag pababa na talaga. Medyo paahon pa din to eh. Ito na yata yung malubak. Dito na yun. Tatandaan ko na to. Ayun, I love Mabitak. Okay na ba ang kalsada mo, Mabitak? Hindi na ba bitak-bitak? Boom. Ay, ang dami lubak. Dito tayo. Sa mga mahilig mag solo ride, mas gusto nyo ba talaga solo ride o mas gusto nyo may kasama? Kasi ako, ewan ko, goods lang ako may kasama, goods lang din ako mag solo ride. Yun nga lang, nakakatakot. Lalo kasi kung hindi kondisyon yung katawan mo, yung motor mo, diba? Huwag ka mag solo ride or huwag ka na mag ride kung ganun. Hindi kasi halimbawa, aksidente, nagkaroon ng aksidente, ikaw lang mag-isa, parang nakakatakot, di ba? Kasi minsan kahit anong ingat mo nandyan talaga aksidente. Pero sa perspective ko naman ngayon, kaya medyo mas nagugustuhan ko mag solo ride kasi binavlog ko. Nakakaya kasi kapag may mga kasama ako, tapos palit ako ng palit ng battery, magpapagas ako, hihinto ako sa ganyan. Kaya minsan gusto ko na lang talaga solo ride. Tsaka kasi hawak ko yung time ko, di ba? Basta may something peaceful sa pag solo ride, may something na peaceful din kapag sama-sama kayo. May parehas naman may pros and cons yan. Okay, baba na yata ito. Nasa baba na kami. Ay ako, nasa baba na ako. Ay hindi pa, taas pa eh. Ayun oh. Kanina pa ako lumulusong, hindi pa din baba. Ayun, dito pala medyo malubak. Baka dito yung naaalala ko. Okay ko. So diba guys, kung nakapollow kayo sa aking Facebook page, bumili ako ng drone pang upgrade ng ating vlogs. Kaso hindi naman natin mapa-under kasi
umaambon. Hindi ko alam. Baka bawal yun. Siyempre, first drone natin yan. Gusto natin pang matagalan na lubak. Ayaw natin masira, di ba, sa ulan. Tsaka sa Pililya kasi, dapat doon ka ako magpapalipad. Di ba malakas ang hangin doon, kaya nga windmill farm yun eh. Baka pag doon ako, ewan ko, tatakot ako eh. Pag nag-moto camping na lang tayo. Aray ko! Aray ko, lubak! Grabe kayang kalsada ka. Yan na. Okay na. Bakit may mga ganong kalsada, no? Ang gagi, ano to? Kawawa naman yung aso. Hirap na, no? Sobrang payat. Anyway, bakit kaya may mga ganong kalsada, no? Yung pang, eto, ayos naman. Bakit hindi nyo pa dinamay dun, no? Hanggang dito lang yung ayos. Baka ibang ano na to, lugar. Tapos balik naman sa hindi maganda. Ay, nako, ewan ko ang gulo ng kalsada ninyo dito. Mabitak nga. Mabitak pa din. So yun, nasa baba na yata ako. 8:22, 68 kilometers. Ang gas situation natin yan, nasa kalahati na siya. Ayan na. Baba na talaga eh, na yung Kapatagan, no? Boom. Ang ganda ng kalsada. Try nga. Isang mabilisan. Daan B ka man. '76, 77, 78, 79, 80. 80, tama na. 80 lang, 80. So, bumirit na naman tayo ng isa. Ang dami palang ginagawa dito, mga hukay-hukay. Kaya ganyan yung mga kalsada, oh. Ang daming putik. Ma-overtaken kaya natin yan. Tatry ba natin overtaken? Ang kasi, ang alikabok eh, pag nasa likod ka ng ganyan, oh. Pagka medyo libre, try natin overtaken. Nakakatakot, baka din bagsakan tayo ng mga bato. Ayun, nalalaglag na nga yung mga bato. Kaya overtaken ni Danby yan? Takbong 50 na ako. Sinasabayan ko lang yung speed niya eh. Hindi kaya guys. Nagmabilis na din siya eh. Okay na yan, ganito na lang. No need naman pala na siyang overtaken. Palayo na nga siya. Takbong ako, 58. Bumagal ulit sila guys. May sasakyan kasi sa unahan. Tara, try natin overtake. Come on. Okay, let's go. So okay guys, time check 8:45, update lang. Yan, nakaka 85.8 kilometers na tayo. Ang gas natin ngayon medyo lagpas ng kalahati, and sa ilalim ng kalahati. Kung nasa na tayo, hindi ko din alam, hindi ko sure. Ito yung Sabungan, no? Sabungan ata yan eh. Yan, nandito ako sa Sabungan. Alam ko paano na to, Palumban. Yung Lumban na sign. Ito na yata guys, yung Palumban na sinasabi ko, yung Lumban na sign. Dito na yun, alam ko. Ito yung sinasabi ni Patrick na tubo na malaki. Lumban. Yan Lumban. Tayo ay malapit na ng Pagsanhan. Baka sa Pagsanhan na tayo mag-stop over. So, mahigit 2 hours na tayo na biyahe. Naramdaman ko na yung sakit ng puwet. Kailangan na natin mag-stretching. Hanap tayo makakainan. Uy, may McDo daw. Yan, dyan tayo sa McDo. Okay, Pagsanhan. Kakanan dito, di ba? Tatandaan ko lang, alam ko kakanan dito. Paano ang parking? Ganyan? Okay. Sakit ng puwet ko. So, time check guys. 9 o'clock sakto. 95 kilometers. Ayun yung gas natin. Medyo magpupula na. Sa mga curious nga pala dito kung paano natin na-record. Ito ay speedometer. Cyclocomputer siya. So, pang bike talaga to.
bike specific. Yung bike na pinepedala, so ano to, GPS, tapos pwede ding lagyan ng mga sensor like yung cadence sensor, heart rate sensor, power meter, ganun. Kaya nilagay ko lang to dito kasi meron ako eh. Gusto ko lang makita yung time, yung speed, digital na, kaysa dito analog lang. Pati yung average speed, max speed, tapos yung gradient, pati yung total distance, tsaka yung temperature, yun lang naman. Ayun lang siya. Sa mga curious, may nagtatanong kasi kung ano daw to. Ang tatak is Majin C406. Pag bumili kayo nito, alam ko may kasama ng ganito. Kung wala, yun, bibili lang kayo mga 100 pesos. Eto, dahil manipis to yung lagayan nito, kasi pang bike talaga itong ganito eh. Nilagyan ko lang ng madaming goma, ayun, interior, tatanggal na nga eh. Yan, ganyan, tapos iikot lang siya. Yan. So guys, time check, 9:32. Tapos na tayo kumain. Tapos, nung nagsalamin ako, napansin ko, ang dumi ng jacket ko. Ayun, tingnan nyo, kita nyo ba? Parang may itim. Tapos pati dito, ayun o. Itim. Ayun, may itim. Hindi ko alam ba't sobrang dumi. Ayun o. Siguro dun sa kanina yung mapolusyon. Ewan, prepare lang tayo, mag-ride out na tayo. Magsanahan na to, halfway na, 95 kilometers. Okay, let's go again. Hindi ko alam kung makakapagpa-picture tayo sa arko ng pagsanhan. Kaya bahala na mamaya. And arko ng pagsanhan. Makakapicture kaya tayo dyan. Gilid tayo. Dati dito kami kumakain. Yun. Hindi naman to picture, pero at least, ayan o, ganyan o. Pak! Paano ba? Teka nga. Pagsanhan. Let's go! Kinakabahan ako kasi mamaya pag naubusan tayo ng gas, paano tayo gigilid, di ba? Dapat nasa gilid lang tayo mamaya-maya. Pagka mauubos na, pag nararamdaman ko mauubos na yung gas ko. Nararamdaman mo naman kasi yung pag wala nang maibuga. Sana hindi tayo makakos ng accident. Iingat lang tayo, guys. Huwag nyo akong gagayahin, guys. Ako na nag-sacrifice para sa data na to, para sa reference na to. Basihan ba kung gaano kalayo ang madadating ng napakaliit na tangke ng Honda Navi? 3.5 liters lang. So, diretso na to hanggang Muntinlupa. Sana wag nang umulan. Okay na yung ganito lang. Medyo makulimlim na medyo mainit. Yan, ganyan lang. Salamat po. Ano to? Tapos na yung pagsanhan. So, ayun. 105 kilometers na. 950. Yung gas natin, ayan na, nasa pula na. Dito yung favorite namin daanan nung nagbabike pa kami. Kasi ayun nun, parang nababalot ng puno yung kalsada. Ganda ng arko, guys, oh. Wow. Kanina pa ganito yung takbo natin, guys, 40 to 50. Feeling ko matipid tayo sa gas ngayon kahit pa bumibirit tayo kanina. Siguro ang hula ko lang 150 kilometers bago tuluyang maubos ang gas natin. Sobrang himala na kung aabot tayo hanggang bahay. Sobrang himala na yun. Mapapawaw na talaga ako pag umabot tayo hanggang bahay nang hindi tayo nagpapagas. Ang hangin! Nadadala ako! Pag ganito talagang ka-open ng kalsada eh. Ang bilis madala ni Honda Navi. Kailangan steady lang, kapit lang. Tsaka natin helmet natin para dagdag aerodynamics. Yan o, tapos kagaya yuyuko pa tayo. Ooh. Ano kaya feeling pag nasa expressway, no? Tapos yung motor mo yung naked, yung ganito, yung walang visor. Salo mo talaga lahat ng hangin. Tapos tatakbo ka ng 100 pataas. Ayan na po ang gas natin. Nasa gitna na siya ng pula. 116 kilometers. Wait, takbong 70 na tayo, guys. Hindi pa to full throttle. Pwede na. Para sa beginner. So, update, guys. 10:09. Nakaka 120 kilometers na tayo. 120.8. Yung gas natin, ayan na. Medyo sa dulo na siya ng E. Mamaya-maya tatabi-tabi na tayo. Pagka naramdaman ko na parang wala ng power yung throttle natin. Pag wala ng gas na nahihigop yung carb natin.
Welcome, Los Baños. Los Baños, 10:10. Dito na mag-i-start mag-traffic. Tipid din pala, nakaka 122 na tayo. So, nasa 40 km per liter na yan siguro, lagpas pa. Kasi hindi pa ubos yung gas natin eh. May reserve pa tayo. Medyo nararamdaman ko na guys, nawawalan ng power. Nawawala na guys, gilid na tayo. Ano na tayo? Lagay na natin sa reserve. So, ang nakuha natin 122.9 kilometers bago tayo pumunta ng reserve. Ayan, lipat natin sa reserve. Yan. Okay, let's go na again. May ibubuga na ulit ang ating throttle. Nasa reserve na tayo. Ingat-ingat na tayo. Siguro mayroon pa itong mga 30 kilometers bago maubos ng totally yung gas natin dito sa tangke. Kung tama yung pagkakaalala ko dun sa manual ng Honda, 30 o 40, ewan. Basta mga 30 yata. Dito na mas lalakas ang gas consumption natin sa mga ganito. Wow, pinagaw na kami. 180 pa yung stoplight. Pinagaw na kami. Ganda ng bundok guys. So, napapalibutan ng ulap. Uni oil, 1.5 km. Kaso di pa tayo magpapagas. Hanggang saan ka ba abot, Dan B? Okay, 130 kilometers. 10:26. Staying strong, yung gas natin. Eh, di ba? Push natin to sa limit. Dahil carb lang to, okay lang to yung parang maubusan siya totally ng gas. Hindi naman to katulad nung fuel injector na may fuel pump. So, walang masisira. Kasi gravity lang yung nagpapababa sa nito yung gas. Mura ng gas dito. 76 lang. Sabi, mag-roll back daw ang gas. Mga 4 pesos. Hindi naman. Ganun pa din, nasa 80 plus pa din. Hindi na bumaba. So, nakaka 133 kilometers na tayo. 10 kilometers na itakbo simula nung nag-reserve tayo. Gusto ko din malaman kung ilang kilometers yung abot ng reserve eh. Para di ba pag nag-long ride tayo, mas maganda yung alam natin yung mga limit. Pamatansya natin. Kamu na sumuko, Danby. Medyo busy pa dito sa area na to. Baka di tayo makaliko agad. Kalamba na tayo. Kakalagpas na natin ng SM City Kalamba. So guys, time check 10:44. Pumapatak na ang ulan na naman, sana wag muna lumakas. 137.6 kilometers na ang ating natakbo. Magiging ganyan siguro tayo pag nawala tayo ng gas mamaya. Ayun o, tulak. Hindi yan, meron naman tayong gas eh, tatabi lang tayo. Pinapakaramdaman ko guys yung makina ni Danby, baka biglang huminto na lang at wala nang maano na gas eh. Nakalagpas din dun sa stoplight. So, time check guys, 10:58, 142.4. Magte 20 kilometers na yung tinatakbo ng ating reserved gas. Ayan ang situation natin, gas situation. Hawa din pala na reserve nito eh. Sana kaya mo pa, Danby. 142 na oh. Tingnan natin kung aabot hanggang 150. Tipid din. Hindi man siya ganung kasing tipid ng mga FI, mga fuel injected. Matipid pa din. Kasi 110cc lang siya. Pwede na. Ang maganda nito guys, pag naubusan tayo ng gas, tapos may gas station, yun. Makakalkula natin talaga kung ilang kilometer per liter ni Danby. Yung hindi na natin kailangan gamitin yung natin, reserve. Pwede ko nang ganunin eh. Gawing ganun na lang yung content natin. Kaso hindi eh. Maganda yung ubos talaga, ubos kung ubos. Ang ganda yung trail, di ba? Gagi, babanggain ako ng jeep. Hindi nakatingin ba? Basta liko. Ay nako, Pilipinas. Sa sobrang gulo ng pagdadrive dito sa Pilipinas, ang ina-advise na lang ay maging defensive driver. Tagal ka pa ba mauubos? Grabe, na-amaze din ako dito. Ang tagal na Magta 30 kilometers na nga. Hindi pa din nauubos ang ating reserve na gas. So guys, tumabi muna ako kasi nalobat yung aking camera. Palit ako battery. Tingnan natin kung mag-start siya. Uy, nag-start pa din. Okay, let's go. Continue the journey. Kala ko di na mag-start eh. Lalagyan na sa natin dun eh. Let's go. Ayan na po ang ulan at ang traffic. Ang time is 11:13. Distance 148.7. Come on, Danby. Kaya mo pa yan hanggang 150 km, 160. Feeling ko hindi na naabot 160. Bakit ko pa kasi naisip tong idea na to? Pwede naman na tayo huminto eh, tapos lagyan na natin, no? Diba? Ayun na yung gas station, no? Fuel Express.
Ay, nako. Abot nga guys. So, 150 km na tayo. Hindi pa din naubos ang gas natin. Malapit na siya yata maubos yun, oh. Boom. Ayan na yung uni oil, oh. Hindi ka pa ba mauubos, Tanbi? Papagas na tayo, oh. 74 lang. Malalaman pa natin kilometer per liter natin. Wala eh. Matibay daw siya. Matibay daw si Danby. Ayaw magpagas pa. Binyan. Binyan na pala to. Hindi na tayo guys nagmamabilis. Kasi baka nga anytime mawalan ng gas. Dito na lang tayo sa gilid. Opa! Bomba daw. Di ba yung big bike to? Mukha lang. Bomba. Gagi, dapat nga pala gigilid tayo. Gilid tayo. Bigla tayong mawalan. Okay guys, 153. Nakaka 30 kilometers na talaga. Officially, ang ating pangalan nito? Reserve tank. Reserve gas. Okay, ito na yung boundary. Ayun na yung manok mo. Boundary ng San Pedro at Muntinlupa ata. Diba yun? Ni Danby, 158 na. 5 kilometers na lang. Magiging 40 kilometers na yung natatakbo ng ano niya. Reserve na gas. Nakaka-anxious din pala mag-antay. Hindi mo alam eh. Parang ka nag-aantay ng ano. Parang may tanning. Medyo bumaba nga yung average speed natin, no? 37.7 dahil sa traffic. Stop and go. Yung fuel indicator natin, hindi na siya nagalaw. Hanggang dyan na lang. Siguro yung floater niya, wala na, dapa na. Hanggang dyan na lang. Ewan. Hindi na siya nagalaw eh. Hanggang ganyan na lang yung ano niya eh. Yung pinakamababa. So wala na talaga tong gas. Paubos na. Grabe guys. Nahit na natin yung 160 kilometer mark. So, nasipin nyo, na kung naka 160 tayo, tapos 3.5 lang yung capacity nito. Lagpas talaga siya ng 40 kilometer per liter. A few inches later. Guys, nararamdaman ko na guys. Ito na yata. Nawawalan na ng power. Ito na nga. May gas station pa malapit. Chill lang muna tayo. Hanap tayo gas station. Nararamdaman ko na. Wala nang naibuga. Ayun na. Paubos na. Come on. Huwag ka muna mamamatay makina. Hanap tayo ng gas station. Hanggang 161. Ay shit. May ganyan pa. Come on. Ayun. Kumakadyot na siya. Come on, gas station. Alog-alog natin yung makina. Ay, ito. Ito, gas station. Wala, nasa kanan kasi ako eh. Sige, kaya pa yan. Hanap pa tayo dun. Kumakadyot-kadyot na. Kaya mo pa ba, Danby? Sorry. Para malaman natin yung kilometer per liter mo. Ay, pusik na ano pa. Wala na. Natigil kasi tayo. Namatay na yung makina. Wala na. Totally dead. Wala na bang gas station malapit dyan? Pwede naman natin dun ilakad. Na-solve na. Na-stuck kasi tayo. Sayang, tuloy pa sana yun. Pero anyway, okay na. Nandito na tayo eh. So, di ba wala tayong embudo? Sakto, may ganito tayo. Ito na lang gamitin natin. Paano natin puputulin? Meron ako dito, ito, nakikita nyo, yan. Napakaliit lang. Parang Swiss Army knife, pero Swiss Army plies. Meron siyang blade. Yan, oh. Try natin. Kita nyo ba? Okay din, di ba? Kung gusto niyo din ng ganito, lalagay ko na dyan sa description sa baba. Kaso, dapat punasan natin to ng basahan. Lagyan na natin. Ubus na ubus. Ito ang ating gas. Baka sumabog. Di naman.
Yun, kung naka Honda Navi kayo guys, recommend ko to. Hindi natin alam, di ba? Kung kailan tayo maubusan ng gas. Ilalagay ko na lang sa description sa baba. So, dalawa yung ganito ko. Pang ano talaga siya, pang gas. Medyo madumi na ang ating kamay. Ay, bahala na. So, sayang no? Hindi tayo umabot sa gas station. Pero, try nga natin start muna bago tayo magsalita. Uy, start na. Pero, ang nakuha naman natin is 162.5 kilometers sa ating buong full tank. As in, walang-wala na. Actually, meron pa yun sana kung wala lang jeep Bigla na namatay yung makina ko nung pagtigil Pero ayun, ganun talaga. At least, di ba, naka 162.5 tayo. Basta kayo na lang mag-compute. Hindi ko alam kung ano talaga yung tunay na size na itong tangke ni Danby Ayan na, tumaas na ulit. Ayan ang 1.5 liters. Yun, ganyan siya. Tara na. Ride na tayo pa uwi nang makapagpagas na tayo. 12:03 na. Sayang no, walang gas station na malapit. Hindi na tiyempo. Kung nilakad ko kaya, hanggang saan kaya ako maglalakad? Wala, malayo. Sayang, ang dami na sana doon Danby kanina Nagpapahiwatig na Matagal ko nang gustong gawin tong content na to kaso nakakatakot nga. Ngayon, nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Oo, Shell. Sayang, konti na lang Danby. $91 po full tank. Nalobat na din pala yung mic ko guys. So dito na natin guys tatapusin ang vlog natin. Kung nagustuhan nyo ang adventure natin, ang thrill diba ng pagkaubos ng gas natin, hindi natin alam saan tayo aabutan. Like, comment, and subscribe lang kung gusto mo ng mga ganitong content sa Honda Navi. Ayan, kay Danby, nasa tamang channel kayo guys. Kaya stay tuned lang. Marami pa tayong gagawing contents dito kay Danby. And as always, kita-kits sa next vlog. Let's go!